Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. May nangyayari. Palatandaan na ba ito? May mga pangyayaring nangyayari sa mundo ngayon na mahirap ipaliwanag. Hindi ito basta balita lang. Hindi ito simpleng pangyayari na dadaan at mawawala. May kakaibang pakiramdam. Parang may kulang sa paliwanag pero sobra sa bigat ng pakiramdam. Minsan, hindi mo ito mapapansin agad. Pero kapag tumigil ka, kapag tahimik ang paligid, doon mo mararamdaman na may kakaiba. Parang may nagbabago. Parang may paparating. At ang tanong na unti-unting pumapasok sa isip ng marami ay ito. Ito na ba ang mga palatandaan ng panahon? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sunod-sunod ang mga pangyayari. Mga kalamidad na hindi inaasahan. Mga lindol sa mga lugar na dati ay tahimik. Mga bagyong mas malakas kaysa dati. Mga init at lamig na tila wala ng balanse. Parang ang kalikasan mismo ay nagsasalita. Pero hindi malinaw kung ano ang sinasabi nito. May mga siyentipikong paliwanag. May mga datos. May mga teorya. Pero kahit gaano pa ito kaayos ipaliwanag, may pakiramdam pa rin na hindi sapat. Dahil ang nararamdaman ng tao ay hindi lang takot sa kalamidad. Ito ay takot sa hindi maintindihan. Hindi lang sa kalikasan may pagbabago. Pati sa puso ng tao. Mas mabilis ang galit. Mas mababaw ang pasensya. Mas malalim ang lungkot kahit hindi halata sa labas. Ang mga relasyon ay mas madaling masira. Ang tiwala ay mas madaling mawala. At ang katahimikan ay mas mahirap hanapin. Parang kahit napapalibutan ka ng tao, may pakiramdam pa rin ng pag-iisa. At dito nagiging mas mabigat ang tanong. Normal pa ba ito? May mga nagsasabi na ito ay bahagi lang ng modernong mundo. Na dahil sa teknolohiya, dahil sa bilis ng buhay, dahil sa stress at pressure. At totoo, may bahagi doon. Pero hindi nito nasasagot ang lahat. Dahil may mga bagay na hindi lang nangyayari sa labas. Nangyayari ito sa loob. Mga tanong na bigla na lang sumusulpot. Mga takot na hindi mo alam kung saan nanggaling. Mga pagdududa na hindi mo kayang ipaliwanag. At kahit anong gawin mong pag-abala, bumabalik at bumabalik ang pakiramdam. May mga gabi na hindi ka makatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isip mo. Punong-puno ng tanong. Punong-puno ng paano kung. Punong-puno ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At sa mga sandaling iyon, parang may bumubulong sa loob mo. Hindi malinaw. Hindi malakas. Pero sapat para maramdaman mo. May nagbabago. Kung babalikan mo ang kasaysayan, hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong pakiramdam ang mundo. May mga panahon din noon na puno ng kaguluhan. May mga panahon na puno ng takot. May mga panahon na puno ng hindi maipaliwanag na pangyayari. At sa bawat ganitong panahon, may isang tanong na laging bumabalik. Ito na ba ang katapusan? Pero marahil mali ang tanong. Dahil kung tutuusin, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung kailan matatapos ang lahat, kundi kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Ano ang ipinapakita nito? Ano ang ipinapaalala nito? Ano ang gusto nitong iparating? May mga nagsasabi na ang mga pangyayaring ito ay mga palatandaan. Hindi para takutin, kundi para gisingin. Gisingin ang isip. Gisingin ang puso. Gisingin ang kaluluwa. Dahil sa sobrang abala ng mundo, nakakalimutan ng tao na tumigil. Nakakalimutan niyang magtanong. Nakakalimutan niyang makinig. At minsan, kailangan ng isang bagay na hindi maipaliwanag para mapilitan siyang magising. Hindi lahat ng palatandaan ay maingay. Hindi lahat ay lindol o bagyo. Hindi lahat ay malaking pangyayari na makikita sa balita. May mga palatandaan na tahimik. Isang pakiramdam na hindi ka mapakali. Isang tanong na hindi mawala sa isip mo. Isang pagnanais na magbago kahit hindi mo alam kung paano. At madalas, ito ang mga palatandaan na hindi pinapansin. Dahil mas madali ang magpatuloy. Mas madali ang magpanggap na okay ang lahat. Mas madali ang mag-focus sa trabaho, sa problema, sa araw-araw.
kaysa harapin ang mga tanong na walang kasiguraduhan. Pero ang katotohanan, ang mga tanong na iyon ang simula. Simula ng pag-unawa. Simula ng paggising. Simula ng pagbabago. Kung ang mundo sa paligid mo ay nagiging magulo, baka hindi iyon aksidente. Kung ang loob mo ay nagiging tahimik pero mabigat, baka hindi iyon simpleng pagod. Kung ang isip mo ay puno ng tanong, baka hindi iyon kalituhan. Baka iyon ay paanyaya. Paanyaya na tumingin sa mas malalim. Hindi lang sa nakikita. Hindi lang sa naririnig. Kundi sa nararamdaman. Dahil ang totoo, ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita ng mata. Nararamdaman sila. Naririnig sa katahimikan. Nauunawaan sa pagninilay. Kaya kung may mga pangyayaring hindi mo maipaliwanag, huwag mo agad itong itaboy. Huwag mo agad itong baliwalain. Tanungin mo. Pakinggan mo. Unawain mo. Dahil baka sa mga bagay na hindi mo maintindihan, nakatago ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng nangyayari ay katapusan na. Hindi rin ibig sabihin na lahat ay dapat katakutan. Pero hindi rin ibig sabihin na dapat itong baliwalain. Ang balanse ay nasa kamalayan. Sa pagiging bukas. Sa pagiging mapanuri. Sa pagiging handang makinig. Dahil sa bawat panahon, may mga taong gising. At may mga taong natutulog. Hindi literal, kundi sa kamalayan. Ang tanong ay hindi kung ano ang mangyayari sa mundo. Ang tanong ay, ano ang nangyayari sa iyo? Kapag nakikita mo ang mga pagbabago sa paligid, ano ang nararamdaman mo? Takot? Pag-aalala? O isang tahimik na paanyaya na magbago? Dahil minsan, ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag ay hindi para sagutin ng isip, kundi para maramdaman ng puso. At sa puso, doon nagsisimula ang tunay na pag-unawa. Hindi sa lohika, hindi sa argumento, kundi sa katahimikan. Kaya sa halip na matakot, maaaring oras na para magtanong. Hindi sa iba, kundi sa sarili. Handa na ba akong makinig? Handa na ba akong magbago? Handa na ba akong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kontrolado, pero may kahulugan? Dahil sa dulo, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Hindi mo kailangang maunawaan agad ang lahat ng nangyayari. Kailangan mo lang maging bukas. Bukas sa posibilidad. Bukas sa katotohanan. Bukas sa pagbabago. At marahil, iyon ang tunay na layunin ng mga pangyayaring ito. Hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Ihanda ka sa mas malalim na pag-unawa. Ihanda ka sa mas malinaw na direksyon. Ihanda ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo. Kaya kung tatanungin mo, ito ba ang mga palatandaan ng panahon? Maaaring ang sagot ay hindi simple. Pero marahil, ang mas mahalagang sagot ay ito. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyo. Dahil kapag dumating ang mga pagbabago, at darating sila, ang tunay na tanong ay hindi kung handa ang mundo, kundi kung handa ka. Handa ka bang makinig? Handa ka bang magtanong? Handa ka bang magbago? Dahil ang mga palatandaan ay maaaring nasa paligid mo. Pero ang tugon, nasa loob mo. At marahil, doon nagsisimula ang lahat. Kung ramdam mo ito, mag-comment ka. Gising na ako. I-share mo ito sa isang taong pakiramdam mo ay may pinagdadaanan. Mag-subscribe para sa mga mensaheng magpapaisip at magpapagising araw-araw.